Samantala, nagsimula na pong dumagsa ang mga deboto sa National Shrine of the Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Matatagpuan din dito ang Lourdes Cave na dinarayo po ng libu-libong deboto taon-taon. Para bigyan po tayo ng update, naroon ang ating kasamang si Rhea Santos. Rhea? Yes, Connie, maaga pa nga lang ay dumadami na ang bilang ng mga tao na pumapasyal dito sa National Shrine of the Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Alas 6 kasi ng umaga ay nakatakdang mag-umpisa itong banal na misa na magaganap sa main church. At sa kasalukuyan nga po ay nag-uumpisa na ang misa. Kung mapapansin nyo mga kapuso, no, I'm sure yung mga dumalo din sa misa nitong mga nakaraang linggo, nakatakip ng kulay lila na tela ang mismong larawan ng Divine Mercy, maging ang mga statue, imahe ng mga santo, ay tinatakpan po yan tuwing ika-5 linggo ng panahon ng Kwaresma o 2 linggo bago mag-linggo ng pagkabuhay. Ang ibig sabihin po niyan, no, yan po ay paalala sa ating mga Katoliko ng kahalagahan ng penitensya bilang pakikidalamhati sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Nabanggit na po namin sa inyo ilang beses na, no, na importante po ang penitensya. Ngayong panahon ng Kwaresma, we can do acts of charity, yung pagtulong sa kapwa o kaya yung pagtigil sa mga gawain na nakasanayan na natin o nagbibigay saya sa atin. Malaking bagay na rin po yon bilang sakripisyo natin. Mamaya mga kapuso, no, iisa-isahin natin yung mga pwede nyong puntahan, yung pinapakita namin, yan po ang Stations of the Cross, life size po, yung mga imahe na nandyan at yung iba pong mga kapuso natin na pumupunta dito ay ginagawa na po yan ngayong Holy Monday pa lamang. At lilibutin din po natin yung tinatawag nilang Lourdes Cave at Bukal ng Buhay kung saan yung mga tao pong dumadayo dito ay kumukuha ng tubig na pinaniniwalaang nakakapagpagaling ng sakit. Dahil may mga istorya, may mga kwento na rin po na nasagot ang kanilang problema at napagaling sila sa kanilang mga sakit.